Napunuhan ni Ping Lacson at ng mga mastermind sa korupsyon na bulabog matapos ilantad ni Mike Defensor na pilit sinisira ni Saldico at Martin Romualdez ang kredibilidad ni Orly Gutesa upang hindi na ito paniwalaan pa ng mga tao. Martin Romualdez at Saldico na pag-alamang tinakot si Atty. Pichi Rose Espera upang sabihing peke ang affidavit ni Gutesa. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Matapos nga ituro ni dating Marine at kay Witness Senate Blue Ribbon Committee Orly Gutesa ang mga mastermind sa flood control scam, tila niyanig ang mundo matapos ang kanyang biglaang pagkawala. Tinuro ni Mike Defensor si Martin Romualdez at Saldico bilang mga taong nagpapahirap sa buhay ngayon ni Orly Gutesa. Ayon sa kanya, pilit na sinisira ng mga ito si Gutesa upang hindi na paniwalaan pa ang mga binubulabog nito. Nanindigan si Defensor na pinagbantaan din ni Martin Romualdez si Atty. Pichi Rose Espera para sabihing hindi siya ang nagnotaryo sa dokumento nang sa ganon lumabas itong peke. Ayon pa sa balita, Romualdez at Saldico itinurong nasa likod ng paninira kay Gutesa. Ibinulgar ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na sina House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Saldico umano ang nasa likod ng tangkang pagpapabagsak sa kredibilidad ni Orly Gutesa, ang dating sundalo na naging testigo sa Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Defensor, posibleng pinilit o tinakot ang abogadong si Pichi Rose Espera upang sabihing peke ang affidavit ni Gutesa na siyang idiniklara ring hindi valid ng Manila RTC. Aniya, malinaw na ito'y taktika para siraan ang testigo. Bakit mo kailangang ipilit na peke kung layunin lang ay siraan si Gutesa? Giit ni Defensor. Dagdag pa ng dating kongresista kahit pa may isyu sa notaryo, naresolba na ito ng personal na humarap at muling nanumpa sa Senado si Gutesa. Ito ay para sa bayan, sabi ni Defensor. Sabay banggit na syempre si Ko at Speaker Romualdez ang may pakana na umano'y smear campaign laban sa dating Marina na naglantad sa umano'y 48 milyong suhol sa personal niyang naihatid sa mga bahay ng dalawang mambabatas. Sa pagkawala nga ngayon ni Gutesa, mariing tinanggihan ng Philippine Marines na hindi kailanman umano nagtungo si Gutesa sa kanila. The Philippine Navy emphasizes that Mr. Orly Regala Gutesa has been retired from the Philippine Marine Corps since June 30, 2020. As a retired serviceman, he no longer falls under the administrative authority of the Philippine Navy. Any engagements or interaction he may have at present are undertaken in his personal capacity. It must also be made clear that Mr. Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Courts, which has no involvement in his personal affairs. The Philippine Navy remains committed to its mandate as a professional and non-partisan organization, dedicated to upholding national sovereignty and serving the Filipino people with honor and integrity. Ngunit mariing pinabulanan ni Defensor ang payag na ito ng spokesperson ng Philippine Navy dahil aniya hawak at protektado ng Philippine Marines si Gutesa at kasalukuyang nasa compound ng Marines dahil sa ilang pagbabantang na tatanggap nito. Tila malaki ang duda ni Defensor na pinapapatahimik ni Romualdez sa Gutesa upang hindi na ito kumanta pa. In the news, former Congressman Mike Defensor says Orly Gutesa is being secured by the Philippine Marines. Defensor said that Gutesa is currently staying in the Marines compound. Gutesa is staying inside a Marines compound after the military confirmed that unidentified individuals were seen monitoring him several days. Ngunit malaki pa rin ang paniniwala ni Senator Dante Marcoleta na sa kalagitnaan ng mga agam-agam, si Gutesa pa rin umano ang pinakamalaking alas at kredible na testigo sa flood control scam. Kung ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulong na ngayon,
na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Thank you. Sunod, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Gaano pa rin po kasolid ang Armed Forces of the Philippines sa gitna po ng mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno at may mga sundalo na rin po yung nagsasalita sa SOCMED in support po doon kay Guteza? Paniwala pa rin po, may tiwala po ang ating Pangulo sa ating mga kasundaluhan na sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan ang galit sa korupsyon. So, atin pong igagalang ang kanilang mga mensahe dahil hindi po lahat ng tao gugustuhin na manakawan ng pondo ng bayan. Wala naman pong mga intel reports na may mga kumikilos na po sa AFP para mag-withdraw ng support sa Pangulo? Nadinig na po natin, si General Bronner, sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gitong klaseng gulo at ang papatupad lamang po nila kung ano yung nasa konstitusyon. Thank you. Sunod, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, ano po ang stand ng Pangulo tungkol doon sa panawagan na sana ma-i-open yung hearing sa Independent Commission for Infrastructure? Noon pa po sinabi ng Pangulo na itong ICI ay isang independent commission. So kung ano po ang kanilang magiging polisiya at ang kanilang magiging procedure po doon ay igagalang po ng Pangulo at hindi po manghihimasok ang Pangulo dahil sila po ay independent body or commission. Yusek, mag-shit lang ako kasi napabalita na mismong si Agriculture Secretary Tio Laurel ang nagsabi na mayroong ghost project, in particular yung farm-to-market roads sa may Davao Occidental at sa Zamboanga del Norte. Alam na po ba ito ng Pangulo na i-report na ni Secretary? Opo, nakausap ko rin po si Secretary Vince kaninang umaga at sinabi po niya na ito po din ay tinututukan nila dahil dapat ito po ay magawan talaga ng paraan sa lalong madaling panahon. Pero may specific directive ba si Pangulo tungkol dito, Yusek? Katulad po sinabi natin, lahat ng mga ganitong klase na may anomalya, hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure, yan po ay tututukan. Hindi po, Yusek. Sunod, Sam Mendinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. When is President Marcos expected to come out with the new issuances for setting the buying price for rice and extending the importation freeze for the said local food staple? Sa lahat po na yan, ang issue po ay, sabi po sa atin, ay hintayin po natin na magiging direktiba ng Office of the Executive Secretary. So, yun po, hintayin na lamang po natin muna. Tapos second, follow-up po. Is the President reconsidering the importation ban extension after the recent typhoons caused over 1 billion damage in sa agriculture? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam at ang pagkakasabi sa atin ay hanggang November 2. After that, hintayin na lang po muli natin kung ano magiging polisiya. Thank you. Easy clear. Nakatakdang pangunahan ngayong hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang OTK ng mga bagong halal at appointed officials ng League of Vice Governors of the Philippines o LVGP. Inaasahan na magpapaabot ng kanyang pagbati ang Pangulo sa mga bagong halal at appointed LVGP. Aabot sa 70 Vice Governors ang inaasahang dadalo sa outtaking mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kinikilala ni Pangulong Marcos Jr. ang progresibong hakbang ng mga Vice Governors sa pagpapatatag ng kanilang kakayanan at kagalingan sa local governance at legislation. Bagamat nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang mga Vice Governors, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na pinagbubuklod sila ng kanilang commitment na makapaglingkod sa taumbayan at sa bayan. Ang LVGP ay isang non-stock, non-profit at non-government organization na nagsisilbing plataforma para sa tuloy-tuloy na legislative development at policy reform sa mga probinsya. Nagsisilbi rin itong plataforma upang mapalakas ang local autonomy ng bansa. At pangungunahan ngayong hapon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagbubukas ng Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ilang buwan matapos na ipasara for renovation noong March 2025. Ang PICC ay pansamantalang isinara sa publiko upang paghandaan ang dalawang landmark events sa bansa sa susunod na taon, ang 50th anniversary ng PICC at ang hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Summit. Kabilang sa mga upgrades sa PICC ang installation ng complete state-of-the-art audiovisual equipment para sa international at local event servicing, ang malaking LED wall sa mga meeting rooms at halls at high-speed complex-wide Wi-Fi. Kasama rin dito ang enhanced security systems at energy-efficient LED lighting. Ang PICC ay opisyal na nagbukas sa publiko